Mga kapatid, dagdag ko lang ano kasi kanina 'di ba sabi ko kanina na kung ano yung pinaranas ni Saul sa mga taga-Jerusalem na siya ay nag-usig, dinanas din yon ni Saul. 'Di ba nga sabi nga ng ating Panginoon ay he will suffer on my name. So, kung i-deeper natin yon, may hahalin tulad yon sa kung tayo, 'di ba, kung ano yung ginawa natin sa ating kapwa ay siya rin nating mararanasan, 'di ba? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, nasa ko sa inyo sa Mateo chapter 7 verse 12 na gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. So, ang ibig sabihin is kung ano yung ginagawa natin sa kapwang kabutihan ay magdudulot din yun ng kabutihan sa buhay natin. Kung ano yung ginawa natin kasamaan sa ating kapwa, yun ay magdudulot din ng kasamaan sa buhay natin. Okay? Kumbaga is, yun yung kung ano yung pinaranas ni Saul sa mga taga-Jerusalem ay siya rin niyang naranasan. Subalit, lahat ng mga in-appoint ng ating Panginoong Jesus, ng mga prophets na nag-share ng gospel ay nakaranas ng persecution. Okay? Nakaranas sila ng paghihirap sa kabila ng pag-share nila ng gospel, ng katotohanan na mula sa ating Panginoong Jesus. Kahit ngayon, di ba, ang mga nag-share ng gospel ay nakakaranas din talaga ng persecution. Okay? Walang hindi nakakaranas ng persecution. Okay, lalo na sa mga unbelievers, nandoon talaga yung mapapersecute ka dahil ayaw nilang tanggapin ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So, mga kapatid, ang pinakabuod ng mensahe na i-share ko sa inyo na mula sa ating Panginoong Jesus, si Saul ay naging isa siyang tanyag na nag-share ng gospel. Nandoon yung talagang pinalaganap niya yung katotohanan sa pagiging persecutors niya. Okay, di ba? Pinersecute niya ating Panginoong Jesus. Subalit, dahil sa ginamit siya ng ating Panginoong Jesus, nandoon yung naging tanyag siya. Nandoon yung talagang nasa puso niya na yung pag-share ng katotohanan na mula sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa pag-share niya iyon, marami siyang naranasan ng paghihirap, na persecute siya, ikinulong siya, at nandoon yung ipinapatay siya dahil sa nandoon na yung ibinabahagi niya na wala na siyang takot sa pagbahagi ng katotohanan na mula sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga naging martyr din si Saul sa pagbahagi or Paul sa pagbahagi ng mensahe ng ating Panginoong Jesus. Ang lesson dito is kahit sino ka man or makasalanan ka bang tao na katulad ni Saul, kapag sinabi ng ating Panginoong Jesus na isa kang chosen at pipiliin ka para sa glorify ng kingdom niya, ay walang makakapaghadlang doon. Okay, mga kapatid, kung isa ka man makasalanan at ikaw ay pipiliin ng ating Panginoong Jesus, talagang ikaw ay chosen na nakasulat na yon sa aklat ng ating Panginoong Jesus, ay mangyayari at mangyayari ang plano ng ating Panginoong Jesus sa buhay mo. Okay? Subalit, palagi ninyong tatandaan na lahat ng mga chosen at lahat ng mga ina-appoint ng ating Panginoong Jesus ay nakakaranas ng persecution. Maging ang ating Panginoong Jesus nakaranas din ng persecution. Mga kapatid, yun ang buod na mensahe na mula sa ating Panginoong Jesus na kung isa kang mga makasalanan, maaari kang gamitin sa pag-glorify ng kingdom ng ating Panginoong Jesus. Kung isa ka sa nanonood ng mensahe, kung gusto mo na ibigay ang buhay mo at gusto mo na i-surrender at magbalik loob sa ating Panginoong Jesus, sabayan mo aking panalangin. Panginoong Jesus, nandito ako sa iyong harapan. Sinusuko ko ang buhay ko sa inyo, Ama. Naniniwala ako na ikaw ay namatay at nabuhay muli sa ikatlong araw. At naniniwala ako na ikaw ay paparating na sa inyong pangalawang pagparito sa mundong ito. Humihingi ako ng tawad sa inyo, Panginoong Jesus, sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Humihingi ako ng taos-pusong kapatawaran at gusto kong makasama kayo sa inyong kaharian. Gusto kong maligtas. Nasa huling panahon na tayo, Panginoong Jesus. Isinusuko ko ang aking buong buhay na kayo ang masunod at inyong mga plano sa aking buhay. Iligtas po ninyo ako, Ama, na walang ibang makakapagpaligtas sa akin by your mercy and grace, at ang salvation ay nagmumula lamang sa inyo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, sa muli, ako ay inyong patawarin sa lahat ng aking mga kasalanan. At inyo po akong gabayan na lumakad ng tama na naaayon sa inyong mga kautusan. At humihingi po ako sa inyo ng gabay na kayo'y makilala pa sa pamamagitan ng pagbabasa ko ng Biblia at lumakad ng tama. This is I pray in Jesus' name. Amen. Okay, mga kapatid,
kung ikaw ay nanalangin, nanggaling sa puso mo, ng tao sa puso mo, ikaw ay pinapatawad na ng ating Panginoong Jesus. Ikaw ay lumakad na naayon sa plano ng ating Panginoong Jesus. Magbasa ka ng Biblia habang wala pang ating Panginoong Jesus upang mas lalo mo pa siyang makilala at kung ano, at para malaman mo kung ano ang pinakaplano niya para sa iyong buhay, kung ano ang pinaka-purpose mo kung bakit ka nilikha ng ating Panginoong Jesus. Dahil sa pamamagitan lamang ng pagbabasa mo ng Biblia at sa pakikipag-usap mo sa pamamagitan ng panalangin araw-araw ay meron kang matatanggap ng mga revelation mula sa ating Panginoong Jesus. Okay, kapatid? So, ito na, kumaga is, dito ko na po puputulin or tatapusin ang mensahe natin na mula sa ating Panginoong Jesus mula kay Saul o tinatawag din Paul. Okay? Palagi nating tatandaan, kasi kapag kanilakaran yung mga kapatid kung ano ang purpose ng ating Panginoon para sa inyong buhay, ay hindi kayo mahihirapan sa pang-araw-araw nyo. Kasi alam mo na yung purpose mo, na yung pala yung will ng ating Panginoon. Kanya-kanya tayong dinisenyo ng ating Panginoong Jesus. Kanya-kanya rin ang mga kakayahan natin. Kaya depende yun kung ano yung kakayahan na ibinigay sa inyo ng ating Panginoong Jesus at doon ka gagamitin ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, ay lamang mga kapatid. God bless everyone. Shalom, shalom.